So just open these two quotes. The first earlier quote is about the church order. I copied it from the Voice of God website. The other is quotes from Brother God regarding the attitude towards others. And I like the quote from the Brother because it shows the Berean attitude. What I'm going to share, some of it has been shared by Brother Jerry. What we, our followers, whom we discipled before, has been learning from others. But what, of course, we desire is respect or recognition and communication, fellowship. Let's say they have surpassed your revelation. At least they can still show you respect by having fellowship with you, communication with you. The problem here in the end-time message, there is this proselyting of members that at first they don't want their members to listen to others. But if they are able to convert other members from other church, from other discipleship groups, they will not allow that those people that they have converted to listen to others also. You get the picture? Everything, all major groups or denominations, the bigger they are, the worse it gets. That they close the minds of their followers. You know, when the prophet brought back this restoration, it's not a set of doctrine. He brought back the hearts of the fathers. When you say hearts, it's not a set of doctrine, yet the Spirit of God in Christ, the Holy Ghost, will bring to you to all truth, will bring you into all truth by being Berean. Matthew chapter, okay, that's one verse, no? 1 Corinthians 3:6. Let me summarize, you can open it up. It's better you open it up. Let me know how many, 10 minutes to go or 5 minutes to go, okay? I planted, Apollos watered, God gave the increase. Neither is he that planted anything, neither he that watered, but God gave them the increase. Many people do not realize, all churches, whether big or small, they are supposed to be God's ownership, God's heritage. It's not you as the pioneering pastor or the ministering pastor who owns it. None of you owns it. We are all stewards by God's grace. We are all being used by God. Now, it's a big mistake to think, oh, this is my empire. This is my moral. This is my flock. This is the fence of my flock. No one should share except me, unless I give permission. Get the picture? Everyone grows. All things work together for good to them. Everyone should learn from each other. Some may commit mistake, but as long as you're Berean, you will compare which one's mistake. Then no man persuade you by manipulation or by influence, human influence, that this is right, this is wrong. Let you yourself be connected to the Word of God, to prove it by yourself in the Scripture. And that is what the prophet instructed. That's how you return back to the heart. Progressive Revelation Ministry, Facebook. Hello, I have earlier quotes and last night I have another quote. But anyway, so while you're opening, let's open our Bible to Matthew 16. I'd like to share something, Brother Jerry. I think I've not yet shared. Open our Bible to Matthew 16. Amen. Look at the verse where it says, blessed art thou, Simon Bar-Jonah. I think that's, what verse is that? Please check it out. 16, 18? 18 is of what is church? Chapter 16, verse 1. 17. Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. For flesh and blood hath not revealed this unto thee, but my Father in heaven. Okay, look at 17.
Okay? Notice something. How did the Father reveal it to Simon Barnabas? To Simon Peter. How did the Father reveal it to him? I have a previous convert that is being, his mind is turned against me by another group, my previous peers, brethren before the previous church. He told me, you don't need to listen to anyone, just let the Father speak to you from heaven. That's how he explained it. No one, flesh and blood, had not revealed it unto thee. So do not listen to others. But actually, they're dictating out to their members. You should not listen to others. Because flesh and blood had not revealed to thee, but your Father in heaven. The Holy Ghost will just tell you. So, I think supernaturally, by conscience or what? Now, how does the Father reveal to you by heaven? Is it by supernatural vision? Audible voice? The Father uses ministers. I have lots of scripture, you just take it down. Romans chapter 10, verse 13 to 15. Acts chapter 8, verse 13. God uses messengers. That's why there are 7 star messengers in this church ages. A star messenger, a major messenger, does not necessarily have to go into detail. A star messenger can give the general idea, the general subject. Then it's up to the fivefold to give the details. The star messenger doesn't have to get everything correct. Martin Luther believed in transubstantiation. But Zwingli, who is a nobody, not a famous person in the Reformation except in Switzerland, Zwingli had a revelation about consubstantiation. The bread is a symbol, not the physical, literal body of Christ. But Luther still believed in the traditional sense. Luther still believed that it's the physical body and blood of Jesus Christ. Luther is a star messenger, but how come he didn't reach that kind of revelation? Okay. But if I lack time, can I ask permission another 15? Never mind. I'll ask it later. Okay. The Father revealed from heaven by giving you the spirit of being Berean. Not because you refuse to listen to others and you just maybe listen to your own pastor and just become emotional. Oh, I just believe this, I will not listen to others, so I will not be deceived. Matthew chapter 16, let's go up to verse 13. This is proof of being Berean. In verse 13, Christ asked Peter, sitting in objective word, what do others? What do men say that I am the Son of God? What do other men say about me? Okay, what do others say about me? Some say you're John the Baptist, some say Jeremiah, some say Elijah. So, this is what I can say. If Peter can report, objectively report what others believe, then he can compare. He can compare what he said about himself, Christ said about himself, and what others said about Christ. Then when he said, "Thou art Christ, Son of the living God," it's not a hunch, it's not just an impulse, an immediate emotional moment that you just want to believe emotionally. It's because he was so sure. He was so sure as the rising sun, as clear as daylight. As sure as you can read it in the Bible. Of course, what is sure for us is the scripture. The prophet taught us to go back to the scriptures. Not his statements, but the scriptures. His statements and other statements are still to be compared to the scriptures. If it does not line up with the scripture, forget it. That's what the prophet said. And that's what is lacking. That's where they fell short of how they understood the prophet. They missed the prophet on that ground. Okay, let's open other scriptures. Matthew 16 seems to be about the Godhead. In my previous church, they talked about the Godhead. Another Godhead, Philippians 2:6. You can use the Godhead
to show the Berean spirit. I'm talking about attitude, not just a head knowledge about theological, about God, Jesus Christ, the Father, the Son. Philippians 2:6. This is the Godhead. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. So that's the Godhead. Amen? Verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Oh, you can use the Godhead to show humility. In spite of the fact you are blessed by God, you will humble down. And what kind of humility? Start from verse 1. Let's read backwards from verse 4. Verse 4. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. This Berean spirit have love for fellow men. You do not look up to yourself, you look up to others also. Verse 3. Let nothing be done through strife or vainglory. Do you know understand strife or vainglory? You destroy the reputation of someone else just to uplift yourself. Or you might be deceived into thinking he influenced by others, that he has a wrong doctrine or wrong teaching or wrong system. 2 minutes. But in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Okay, let's go on. Verse 1, verse 2. Fulfill my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. The love here is not compromising love. You can go to other churches and they do not want to debate you on any subject. But that's not true love. True love is love for the truth. But you do not hate a brother. You love the brother by reasoning with him. So that same kind of love. You know how to listen to him. You also want to share to him. If there be any consolation in Christ, if any fellowship of the Spirit, any bowels and mercy. You must have mercy for a brother, not destroy him, not destroy his reputation. Okay. So, if there's still time, I'd like to read a quote from Facebook. 20 seconds. You're very slow. 20 seconds. You have no practice at home. Sa Acts 2:38, and the great process dito, yung palatuntunan, Deuteronomy 16:16. What is the importance of Passover? The importance of Pentecost? And the importance of Tabernacle? Iyan po ang susi. Kung pag-uusapan natin ang pumasyon ng isang church, no, I will recommend it to you because sa pinanggalingan ko, I have received the strength and energy. Kung ano talaga ang energy ng palatuntunan na yan. Although, sabi dito ng isang ating lecturer, it was already given in the Old Testament. You know, the first given was the ordinance of the Ten Commandments. The ordinance Passover, the same Passover doon sa New Testament. Kung ano po ang pizza dito, ano po ang gano'n din po doon. Sa Lucas 2:4. Ang Panginoon pumupunta sa Jerusalem, naghahabol, taon-taon. Bakit naghahabol siya? To celebrate the feast of the Lord. Yearly po yan, hindi naliglig. At the age of 12 years old, sabi ng Panginoon, pupunta tayo doon sa Jerusalem. Magsinipin tayo ng palatuntunan. Kasi yun ang susi. Yan po ang susi na hindi tayo dadala sa kamatayan. And then you, Steve, marami na tayo inikutan. There are so many teachers na kung saan tayo pupunta. Sa akin po, bilang 3 taon po natin tinawag, nakita ko yung strength. Serving the three major faces. Para tayo makasalubong na buhay, hindi tayo dadala sa kamatayan. But this time, the three faces of the Lord, Passover, Pentecost, Tabernacle, doon na po sa unang dugis. To make it perfect. Kasi what to Lord? What is to us? To be perfect. Huli kasi ang gusto niya sumalubong eh. Paano tayo maging huli kung hindi ka dadala sa palatuntunan? Yes, iyan mo ang susi. And what is the important ng Passover? Nung tumawid sila sa Israel, sa umagitan ni Moses. And what is the important ng Pentecost? Outpouring po muna Spirit. Meron na kayong kalog. Pupunta kayo kung nasa ng pangalan mo, doon kayo magbugas. Doon kayo mag-religion. And what is the important ng Tabernacle? The wandering of Moses in the wilderness for 40 years. Tabernacle, aag po yun. Iyan mo ang susi na sasalubong tayong buhay. Salamat po.
Wala na po bang magpasusunod about sa foundation of the church? Okay. Kay Pastor po. Brother Michael po. Salamat po sa Nga po ng Biblia, wala pong ibinigay sa sinong langit, nakakaligtas ng sino man, kundi ang pangalan lamang ng Panginoon Kristo. Hallelujah. Sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Hallelujah. Kung makikita po natin yung 7 church ages, ang nakahawak po doon ay ang Panginoon Kristo. Sa 7 church ages. Kaya, hallelujah, ang tunay na revelation, ang tunay na tinawag ng Diyos ay tayo po. Dahil sa atin po ng 1 Corinthians 3:16, ang Diyos ay nakatira po sa atin at ang kanyang banal na Espiritu ay dito po nananahan. Ito po yung tunay na tinawag ng Diyos, yung tayo po. Kaya, hindi po natin piling sabihin, maniniwala po ba kayo na sa ngayon, ang end-time message, ay ito po yung napakalaking illumination. Hallelujah. Ang end-time message po, ito po yung napakalaking illumination na sa panahon ito. Hallelujah. Ang totoo pong na kay Kristo ay yung may pag-ibig po sa kanyang kapatid. Hallelujah. Ano man po ang pinahawakan niyan na doktrina, kapatid po natin yan. Ang Panginoon po ang kumikilos sa bawat isa po sa atin, sa kanyang biyaya. Biyaya lang po na tayo po ay napaparito sa kanyang gawain. Biyaya lang po na nakatayo po tayo sa kanyang gawain. Hallelujah. Subalit, meron po ibinigay ang Panginoon. Siya po nagpapasaktal sa atin. Hallelujah. Ang trabaho po ng Fivefold Ministry ay masaktal. Hindi po yung pag-away-awayin. Hallelujah. Ang trabaho po ay saktalin po tayo sa pananampalataya po sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang tunay po na kapayagan ay nasa atin po. Ang kapayagan. Dahil nasa atin po yung banal na Espiritu ng Panginoon. Subalit sa bigaya po ng banal na Espiritu, yung sinasabi po ng mga Fivefold Ministry po natin, yan po ay nakahayag po sa atin ng banal na Espiritu sa kanyang biyaya. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Kung titignan po natin, kung ititignan po natin sa panahon po ng Old Testament sa mga Israel, hallelujah, nandun po si Moises. Pero si Moises po, hindi po siya nakarating sa lupang pangako. Ang nakarating po lamang si Joshua at si Caleb sa lupang pangako. Bakit po? Kasi may Fivefold Ministry po na kinakailangan na gamitin din po ng Panginoon. Ang Panginoon po, order po yan. Ang Panginoon, in order po siya. Hallelujah. Kaya ang Panginoon, lahat ay nasa kayusan. Ang salita po ng Panginoon na ito ay lahat na nasa kayusan. Sabi rin po ng ating mga paniwalang propeta sa panahon ito, kung hindi natin malawan, back to the Bible. Back po sa salita po ng Panginoon. Yun lamang po. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Thank you po. Wala na ako, mga kapatid. Ang topic kasi foundation ng church. At sabi ni Peter, nakatayo sa bato. So, kung hindi nakatayo sa bato, sino dapat mag-angkin ng itinero sa bato? Ay, susog sana. Hallelujah. Alam, may tanong lang. Puri ng Diyos. Kaya lang, question and answer na eh. Puri. Doon ba sa pundasyon ito, mayroon bang kailangan ay mag-angkin doon sa inilabas? Ang sabi ka kanina, ang iglesia, sabi ka kanina, yung muling tumayo, ay, ano niya? Without blemish. Without blemish. Without wrinkles. Walang lahat. At sino ang sasalubong ka sa ating Panginoon? Na yan yung bato, yan ang pinagtayuan ng iglesia. Kung yan ay walang blemish, walang ano, sino yung karapat-dapat na dito sa church? Grabe, napapa yung aking kaisipan doon sa susok talaga eh.
Bilang, hindi ano. Okay, tanong po niya siguro po ang dapat tumayo dun sa... Pero gusto kong sagutin. Ako din sa Bible. Ang tanong kasi, sino pwede mag-campaign na siya ang may hawak ng pundasyon? So, malinaw naman sa Bible na si Pablo lang ang naglatag ng pundasyon. No one can lay it down except I lay it. Sabi ni Pablo. So, ang sagot ko dito si Pablo. Kaya kung wala naman si Pablo, yung araw ni Pablo na tinanggap mo, kung ikaw nakatanggap ng revelation mayroon si Pablo, you are a qualified to claim that foundation. So, sabi ni Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 3, sabi niya, according to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another build it thereon, but let every man take it up how he builded thereupon. So, ikaw na kung tatanggapin mo yung mensahe ni Pablo o hindi. Basta ako tatanggapin ko kasi malinaw sa Biblia na yun si Pablo ang ginamit para magtayo ng pundasyon. Amen? Ayun, individual sa atin. Kung sino pwede mag-claim. Sa akin, ako, kaya kong i-claim na ako ang may dala ng pundasyon. Okay, paumanin po yung mga Dagdagan ko lang, sabi nga ni Pablo na sabi dito sa episode na kinot ni Brother, episode 5, 26, upang kanyang pakabalin ito na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Ang turo ni Pablo, sabi sa Corinto 30, di ba? Ang church talaga, kasi yung church na beginning ng church noong history ng ating church, yung itinayo ng Panginoon sa Pentecost, sila ay may pag-ibig talaga. Sabi ni Pablo sa Corinto, ang church, kahit maraming pahayag, kapag nawala na yung love, di ba? Kasi ang dala natin ay gospel of love. Pag umibig ka sa Diyos, tinanggap mo ang gospel, ang kautusan. Anong gagawin mo? Love one another. Di ba? Dahil yun ang natin, ministry. So kung nawala rin ang pag-ibig, mga kapatid, bali wala rin na itinayo ka, naging church ka, nawala rin yung pagiging doon sa Mateo 16, diba, tinayo ka at ang impyerno hindi makapanayin sa iyo. Dahil kung nagamit mo yung 1 Corinthians 30, verse 1 hanggang 30, meron kang love, may pahayag ka, tapos meron kang love, ikaw ang original church ay tayo, at ikaw talaga yung nakalagay doon sa foundation of the church. Ang foundation of the church, dalawa ng utos, God love, umibig ka sa Diyos, pangalawa ay umibig sa brother, diba? Si brother. So yun lang yung sinabi ni Pablo, ang pundasyon ng church talaga pag-ibig. So, umibig tayo sa gospel, umibig tayo sa kapwa. So yun lang ang So, Brother Tay, nasagot na. Question. kasi kung wala Praise the Lord, hallelujah. Ang alam ko ganito, according to the presentation of Brother Francis, and I think Tanong ni Pastor Henry. Ito, reality to, para mabilis. Doon sa paksa natin ng video system. Sa buong end time, yung robot, Maganda rin na habol ko. Akala ko makikinig lang ako eh. Pero maganda rin na yung participation eh. Diba? Kaya ang tanong ko, yung kasing foundation and change. So, ganito ang tanong ko naman. Halimbawa, tama yung kaunawaan ng isang tao sa foundation. Sabihin natin, apostolic doctrine siya. Tama ka ng baptism, etc. Yun ba, enough na? Sino ba kasagot? Kung hindi enough, ano pa kulang? Baptism, foundational, si Kristo tamang unawa, sa Diyos tamang unawa siya. Enough na ba yun sa isang iglesia?
O may kulang? Kung may kulang, anong kulang? Okay. Kung may kulang, sabihin mo yung kulang. Okay. Nakikita naman natin, dalawang klase charts ang pinag-usapan natin, pinalabas natin, Old Testament at saka New Testament. Amen? Malinaw yun, dalawa, di ba? Yung Old Testament at saka New Testament. Yung process ng Israel from Egypt, dumaan muna sila ng calling. Amen? Lahat na nga yan, clear understanding na. Ang tanong ko, enough na ba yun para mapatunayan ang foundation niya ay tama? Okay, sasagutin ko naman. Masagot mo lang dyan, Ganito. kung hindi, bakit? Enough yun, pero may papaliwanag muna ako. Yung Israel from Egypt, dumaan muna sila ng calling from Egypt. Tama na ngayon, okay na ngayon. Ngayon, kaya nga, ngayon, Okay na ngayon. pagtanggap nila ng calling ng Diyos para ba sa Israel, dumaan sila doon sa Okay na yun. sa Okay na baptism. ngayon, lahat-lahat na. Ang tanong ko, yun na ba ang basihan na yung tao ito, yung Diyos ay true church? Okay. So, kaya nga ipapakita ko muna yung ng third bago sagutin na kulang pa. Kung kulang, ano kulang? Ang kulang ito, papakita ko na. Ang church from Egypt, di ba? Dumaan sila ng calling, pagtawag ng Diyos sa pamagitan ni Moises, pinarating sa Israelita, amen? Sumunod sila. Saan sila dumaan ng pangalawang step? Dumaan sila doon sa dagat. Baptism yun. May baptism. Ngayon, nung after baptism, di ba, alam na nila yung calling ng Diyos. Pagdating sa wilderness, marami ang, bagamat tamang unawa nila, marami ang tumigil at marami ang hindi nakarating doon sa promised land. Ganito yun sa church. Enough na yung pastor, enough na yung, ay, ibig sabihin, tama ang doktrina. Wala tayong problema doon sa mga sinabi mo. Totally complete Okay. understanding. Ang tanong ko lang, tama na ba yun? Yun ba ang basihan ng tunay ng iglesia? Hindi naman eh. Sa pundasyon. Completely, no problem. In terms of understanding. The question is, enough na ba yun para qualified as true church? Yes. Okay. Tama na yun, pero magpipili na. Ibig sabihin, magpapatuloy ka pa. Yun lang, pastor. May kaya sagot ko, may kaya sagot ko. Ang binanggit mo, Pastor Ronald, di ba, Acts 2:38 sa kagalit? Hindi, ang tanong ko nga ganito eh. Tama na. Tamang At lahat ng Asya, no problem of the teaching. Ang tanong ko, enough na ba yun na masasabi ng church ay siya yung true church o hindi? Kung hindi, ano ang kulang? Okay. Isulat nyo to. Meron akong pang-separate ito. Master key doctrine saka specific key doctrine. Yung master key, yung binasa kanina na, yung keys from that day, yung binabanggit ni Bartio, hindi lang niya ma-express. Yung pagkaberean. Kailangan makuha mo yung master key doctrine. Ma-exercise mo yan. Doon ka magsisisi sa Acts 2:38. Pag nakuha mo yung pagsisisi niyan, lahat susunod na. Papapabautis ko ka sa Pangalan ni Jesus kasi mapapatunayan mo yan eh. Makakuha mo yung tamang gamit. Marami pa iba. Maraming may idadagdag sa'yo, pero kailangan mo lang yung susi na yan. Yung susi na yan, master key kasi kahit anong panahon ka nabuhay, ang puso mo, bukas siya sa pagtanggap ng pahayag ng Diyos. Yun na yun, okay na yun. Yun ang kailangan, Pastor. Ibig sabihin, Pastor, dagdag ko kahit may mali siya, pwede siya iligtas ng Diyos dahil nakita ng Diyos sa puso niya yung pagsisisi na burial repentance niya. So let's say, hindi pa niya naintindihan yung baptism in Jesus, hindi pa niya naintindihan yung iba. Pero namatay siya bigla. Alam ng Diyos kung sa puso niya, hinahanap niya yun. Yan yung difference ng pagnanakaw sa cross. Doon sa ibang marami nang alam, pero hindi ko like that. So yun. Yan ang hinahanap ng Diyos sa tao. Yan yung puso na patuloy. Yun na yung upload na yun, yun na yung true church. Yes, yan ang magpapag-true sa'yo. Kasi eventually, dadali ka sa tama. Okay, pastor, okay na po yung question. Kailangan talaga makompleto. Diba? Yung sabi ko kanina, na ang aking nire-recommenda kung dapat sa inyo, yung Acts 2:38, at least mag-present na ito. And the second,
na susi, sabi ni brother, susi, wala tuntunan yung Deuteronomy 16:16. That is the key towards holiness. Yung tunay na church. Kasi taon-taon to, gagalisahin kayo doon kung saan ang pangalan niya. And you will be perfect. 25 years from now, yan ang sasalubong ang buhay ko. Excuse me lang, Pastor. According to Brother Cesar, gusto niya, request niya yung ilalatan yung 3 major piece. Kasi meron siyang view na gustong ipakita sa inyo. Yun ang parang tinutumbok niya. Okay. Ang suggestion sabi ko yung 3 major C. Pinag-uusapan po siya. Si Brother Jerry muna kasi kanina pa siya nagtataas. Okay po, Brother Jerry. Question po. Para kanina po. Okay. Praise the Lord. Sarap sa bagot. Kay Pastor Rocky, kasi masyadong importante sa akin ito yun, about Sabbath. Kasi matindi ako sa kabilang Sabbath. Sabi mo kanina, sabi ni Pastor kanina, bago na yung Sabbath sa New Testament. Hindi ako nagkakamali. Pero magpapaliwanag lang ako ng konti sa pangunawa ko para meron tayong guidelines. So, Old Testament, binago lang naman ng mga Grego, mga Egyptian, is yung binigyan nila ng araw, no? Sunday, Monday, just like that. Pero yung binigay ng araw ng Diyos sa Genesis, first day, second day, yun pa rin yun. Ano sabi ni Cristo sa Old Testament? Kapag ito ako, hindi mo pang sirain ng Sabat, hindi pa rin. So ang tanong ko, ano ang pagbabago doon sa first day, no? Ano ba yun? Nauwi pa tayo doon sa sinasabi ni 325 AD, Emperor Constantine, no? Kasi siya yung holiday yung Sunday. Kaya umpisa ng trabaho nyo ay hindi Sunday, Monday na. So, ang tanong ko, direct to the point, yung tanong ko, ano ang pagkakaiba sa paliwanag nyo doon sa sinasabi ninyong spiritual, doon sa Sabat na literal? Kasi sabi ni Cristo, per se, no? Hindi siya naparito pag sirain ng Sabat o utos. Eh, yun yung tanong ko, Pastor. So, tapos kung sino pa yung ibang magdaragdag pa. Tandaan nyo ha, importante sa akin to. God bless. Okay, para kay Pastor na po. So, kung titignan natin, no, sa pag-umpisa ng Panginoon ng pangangaral niya, si Kristo ay sumusunod talaga doon sa literal na Sabat. Every Sabat, nandun na magulang na sa templo. Pero nung nabaptize na si Kristo, dinala siya ng Espiritu sa ilang at nag-usap sila ng Ama kung ano dapat niyang gampanan. Kaya pagbaba niya, sabi niya, pagkain ko, gawin ang ginagagawa sa akin ng Ama. Kasi mga kapatid, yung kautusan sa lumang tipan, doon sa mga Israelita, kailangan nilang sundin ng Sabat. Kapag hindi, patay na sila. Di ba? Nung nabaptize si Kristo sa ilang, dinala siya doon ng Diyos at 40 days siya. 49 siya doon. At nag-usap sila na pagbaba niya, sabi na kailangan ganapin ko yung kautusan. Actually, doon sa Mateo 5:17, naparito si Kristo para ganapin yung kautusan, para hindi sirain. Ang kautusan doon, walang iba kundi si Kristo na. Amen? Kasi sabi niya, ako ang Lord of Sabbath. Lumapit kayo sa akin, kayo magkakaroon ng kapahingahan. Hindi na yung day, hindi na yung araw. Kasi ang ginawa ni Kristo, sa araw ng Sabat, at pagaling siya doon sa templo, at nagalit ang mga Hudyo, at kaya lumabas siya sa templo. Hindi na siya literally na nagsasabat kasi galit na ang mga Hudyo sa kanya. Diba? So ngayon, sa bagong tipan, tinuro ni Kristo na siya nga yung Sabat. Pag nakapunta kayo kay Kristo,
nakapahinga ka na sa kanya, nasa kanya ka na, mayroon kang sapat, hindi na yung literal na sapat na sinusunod. Kaya nga si Kristo pinatay, dahil nagsapat siya. Nalito na sila doon sa commandment ng Ama. Ang commandment ng Ama, tanggapin ang kanyang anak at sundin ang kanyang anak para magkaroon sila ng tunay kapahingahan. So hindi na literal na araw. Kasi galit na yung mga Hudyo. Kahit si Pablo, gawa 13, sabi niya, yaman hindi nyo tinanggap yung salita ng Diyos sa araw ng Sabat, pumunta sila sa hindi. At doon tinanggap ang salita ng Diyos sa mga hindi. Lumaganap. At isa pa, sabi ni Pablo, yaman hindi nyo hindi kayo karapat dapat sa walang hanggang buhay, pumunta kami sa mga hindi. Sabat yun, ha? Kasi nagturo si Pablo, saan ba yung 13 yata yun ang gawa, buksan nila ng 35 hanggang 46 hanggang 49. Makikita natin doon na 2 beses si Pablo pumunta sa templo para magsabat. Ang gawa ni Pablo, magturo. Ayaw ng mga Hudyo. Umalis na si Pablo sa templo na kaugalian na magsabat. Kaya ang mga apostol, wala na doon sa literal day sabat. Yun lang ang sagot ko kasi yung Biblia nakalagay lang naman kung anong exercise ng mga apostol kasi sila yung original church. Sila yung unang church ng New Testament church. Sabi, dapat yun na balikan natin. Hindi na tayo pabalik doon sa loob ng teka. Spiritual Sabbath na kasi sa atin ngayon, kung tutusin ang tao ngayon, mayroon ng kautosan na katulad na konstante. Binago ang pamamahinga ng mga Hudyo, ginawang linggo. Yung mga Hudyo ngayon, nagsasabat pa rin. Kaso kung itatapat natin yung araw sa Israel at saka sa araw natin ngayon, hindi magtatapat. Kasi Gregorian calendar ang sinusunod natin. Kaya si Rabbi, ang tinitingnan ng Diyos ngayon, yung lunang Diyos, dapat masunod natin. Meron tayong sabat, spiritual sabat. Ang day, yung literal day na Linggo, Lunes, Martes, Merkulis, Biyernes, Sabado. So, ano lang yun ang tao sa ngayon? Hindi talaga totally. So, meron tayong na pamamahinga, yung paggawa natin ng pamamahinga, yung paggawa ng kasalanan, dapat makulong na. Diba? Kasi ang Diyos paggawa ng pagpapagal. So, yun lang yung medyo saliksik pa rin tayo. Remind ko lang po, out of topic po yung patungkol yung Sabat. Kasi ang foundation of the church yung topic. Siguro na lang. Pero pwede natin ilagay na topic yan. Magandang pag-usapan yan tawag sa Sabat. Okay, last na singit na lang po patungkol dun sa sagot ninyo. And then, move na tayo dun sa another topic. Mayroon pa, Hindi, makikisagot na lang ako kasi kailangan daw ni Brother Jerry. Baka makatulong. Meron niya ba kasi hindi out of Hindi, okay lang. Bakit kasi Out of topic ka. Hindi na okay lang. Hindi, ganito. Naparito ako hindi para sirain ng Colossian. Kundi, sabi niya, ganapin. Pakibuksan mo ang Colossians 2:16. Hindi mo kasi makikita. Kagabi, nanood ako ng Sabadistang aral sa TV, pinanood ko yung mga bata. Pag sinabi mo spiritual Sabbath, sasabihin, babasa mo sa akin na spiritual Sabbath. Technical ka nila. Simple lang, ito lang ang sagot ko. Si Pablo ang sumagot. Let 2:14. Nothing out. Yan yung original na Sabbath. Kahit feast, 7 feast. Mayroong literal na ginagawang utos ang Diyos sa Deo. Nothing out the handwriting of ordinances that was against us, mga hinting. Which was contrary to us. Pinibigat mo yung tao eh. Kagaya na ginagawa ng Hudeo o ng mga Sabadista. Nailing it to the cross. And took it out of the way. Nailing it to the cross. Yung lumang unawa natin doon sa Sabat, ay ng mga Hudeo, yun ang pinakuha ng Kristo. Bakit? Mayroon siya ipinapakita sa likod ng Sabat talaga. Yun lang, ganun lang kasimple. Hindi niya inalis. Halimbawa, huwag kang papatay. Pag sinabi mong yung ang pinili mo lang ba, Sabat? Simple lang, oh. Si Johnson ang sumagot dito kagabi at hindi ka makakasagot dito. Sila sino ba yung si Johnson at saka si... Hindi. Pangalan mo isa?
Si Jerry... Hindi. Si Jeremy Si Jerry Sevilla. Sevilla. Oh, ito, si Jerry Sevilla. Doon sa 10 Commandments, 1 up to 10. Yung Sabat, bakit mo pabubura? Iburahin mo na rin daw yung sinasabing huwag kang papatay. Pwede ka lang palang pumatay. Nakita nyo, yan. Yung huwag kang papatay, mag-isip ka lang na masama, pumapatay ka na, yun yung sinasabing spiritual. Ang aalisin natin diyan, yung blotting, yung burahin daw yung handwriting of the ordinances. Yung old paliwanag ng law. Hindi yung kundi i-fulfill ni Kristo. Kasi may nakatago dito sa 10 Commandments, even sa Sabat, nga bagay na dapat natin gawin. So yun yung, hindi siya, at least tulong lang yan, ha? Kahit out of topic ko. Sa inyo mga kapatid. Ang purpose ko talaga ay matender. Kaya lang, kakain kasi. Pero na rin ako. Maganda kasi yung topic, yung foundation of the church. Hindi ko alam kung bali nababasa ko lang sa Facebook. Kaya nag-chat ako kahapon. Tapos lang, sabi ko, ito yung ministerial meeting nyo. Sabi niya ako. So, sabi ko, attend ako. Itong foundation of the church, akala kasi natin dito ay nakapasok tayo doon sa tinatawag na pundasyon talaga ng iglesia. Actually, hindi pa tayo nakapasok sa tinatawag na church. Gusto kong ibigay lang sa inyo yung konting side. Binasa kanina sa Matthew chapter 16, yung pundasyon na upon this rock we will build by church. So alam natin yan, hindi yan yung church ng rock of revelation. Yan yung revelation, yung kapahayagan ng ating Panginoon sa Kristo. At kung makikita ninyo, in-establish ng Panginoon sa Kristo ay ang 12 apostol. May isang Judas pa nga eh. Nung in-establish niya itong 12 apostol, dinisipulo niya ito at tinuruan niya. Ang fivefold ministry ay sumunod lang. Hindi siya kasama kaagad ang fivefold ministry. Apostol muna ang dinisipulo ng Panginoon sa Kristo at sa kanya itong tinuruan. Pagdating ng mga alam natin ang kahulugan ng apostol ay set in order. Siya ang nag-aayos ng iglesia. Kaya yung apostol, hindi ko pwedeng humayo na sabi niya kanina ay kailangan may nakapagturo dito. At ito yung dinisipulo ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, tinuro niya ito at tinuruan niya yung fivefold ministry. Major apostle si Paul at saka si Peter. Hindi ko lang alam kung major yung nasa Marikina. Apostol din kasi ron eh. At kiniklaim ng bawat isang mayroong apostol, talaga naman meron talagang apostol. Sa loob ng iglesia, hindi mapiperfect ang isang church kung walang apostol. At tinuro yung fivefold ministry. Makikita mo, habang nagduro ng Panginoon sa Kristo, sabi nga kanina ni Pastor Roland, binanggit niya, paano kung nandun natin ito, taglay mo na lahat ito, nakuha mo na yung lahat ng aral na ito. Meron sa kaligtaan ng church, sa kalipunan ng end time, sa patikot sa buong end time. Sabi kanina ng ating kapatid na isang big denomination and even in time. Totoo yan mga kapatid. Kanya-kanyang kulungan, kanya-kanyang tupa. Decision, wag kang makinig doon. At papalag ako dahil in-establish ako, ipinundasyon ako doon sa Berea na attitude na kailangan mo magtanong. Ito ay naging baon ko sa pag-ikot sa iba't ibang grupo ng end time. Hindi yung humahatol kagad. Pero akala ko nakabalik ako, hindi pala. Ito ang in-establish kahit alam mo na lahat. Binanggit kanina ni Brother Francis na Philippians chapter 2, verse 6. Let this bind me in you, which is in Christ Jesus. Pag binasa mo yung chapter 2, verse 1 up to 5, sabi ng verse 5, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito ay nasa Kristo Jesus. Kahit alam na natin ang kabuuan ng doktrina, kailangan ma-establish, may balik tayo dun sa original na pundasyon, sa original na tinuro ng ating Panginoon sa Kristo. Ano ang sabi niya? Doon sa dalawa, anak ni Zebedee. Sabi ng Lucan, sabi niya, Panginoon, pag naghari ka na, yung anak ko sa kanan, yung isang anak ko sa kaliwa. Ano sabi ng Panginoon? Bakit? Kaya nilang inumin yung saro. Ng saro din ng Diyos. Nagkaroon sila ng pagkakaroon ng pagtatalo-talo. Yung mga, and
Peter na pinagpahayagan ng kapahayagan. Taglay ni Peter ang tamang pagkaunawa. Pero ano ang kalagayan ni Peter? Hindi ba't tanaga pa ng liig ni Malco? At tumilag lang pag tayo tinamaan? Ano ang sinabi ng Panginoon? Magmahalan kayo sa isa't isa. Lagi na ipinaalala kayo. Ang original na iglesia, ang tunay na foundation ng isang iglesia, kailangan ay balik sa tamang attitude. Kahit ganun natin yan, sinabi ng Corinthians chapter 13, kahit sunugin mo ang aking katawan, sabi ni Paul, kung ako ay walang pag-ibig, ako ay kagaya ng isang tingting cymbals. So mahalaga ang pag-ibig, mahalaga yung attitude natin ay mabago. Yan ang tamang pundasyon sa pagbabalik ng tunay na iglesia. Siguro yung lang mga kapatid sa Sabi ng Bible, basahin mo natin. By the cross, they shall not live. Hallelujah. Ang tunay na may Panginoon ay may banal na Espiritu. Nakikita ko yun sa kanyang bunga. Hallelujah. Yung 9 fruit of the Spirit, makikita ko yun. Na palagi nandun po yung pag-ibig. Hallelujah. Kaya, napaka-importante po yung pundasyon po natin ay yung pag-ibig sa kanyang kapatid, pag-ibig sa kanyang kapwa. Sabi nga, kung sabihan mo ang iyong kapatid na naulol ka, anong sabi ng Panginoon, pinatay mo na siya, pumatay ka na. Hallelujah. Kaya napaka-importante yung sinabi ko ng Apostol Paul na by their fruits we shall know them. Sa Galatia po. Hallelujah. Maski alam po natin lahat, maski alam po natin yung inayag ng Panginoon kay Brother Branham, pag wala po tayong pag-ibig. Hallelujah. Sabi ng Apostol Pablo, ang pag-ibig hindi yan napaglilihi. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi po ito managlihi. Ibig sabihin, hindi po ito nananangkilik ng kapang kapatid. Hallelujah. Kaya kung ang isang kapatid man, mga kapatid, ay hindi niya pa alam yung bagay na yan, hayaan po natin ng Panginoon na siya pong magpaintindihan sa bagay na yan. Dahil siya po yung tumawag sa kanya, sabi po ng Ephesians chapter 2, hallelujah, na before the foundation of the world, hallelujah, tinawag po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Sa Romans, kung hindi pa ako nagkakamali, chapter 8 or 6 po yun, na yung tinawag ay sinasakdal po ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya, napaka-importante po yung pag-ibig sa kanyang kapatid. Hallelujah. Kung wala po tayong pag-ibig, sabi ng Apostol Pablo, para tayong patingaw na umalingaw-ngaw. Hallelujah. Kasi alam mo, ang tunay na kapayagan ay kung may pag-ibig. Hallelujah. Kung may pag-ibig nang galing po sa Panginoon, hallelujah, lahat ng kapayagan ikadagdag po sa atin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa Panginoon. Kaya gusto ko tungkutan kay Kevin kasi yung pinanggalingan kong denominasyon, kinontra ko na sila sa doktrinang yan. Kaya natin, yung salitang papanan, dito po merong maiiwan kasi papasok sila sa tinatawag na Great Revolution Tariff, yung nakitirang 1,185 days. Kanya-kanya lang tayo. Dahil kasi, ang kaligtasan kasi, individual lang, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, ang ano ko lang, sa inyo ko lang. Bago yan, bago. Pakimulan mo kanina nila. Yan lang, huwag ko lang eh. Yan lang eh. Yan lang. Gusto ko nga na yan. 1 Corinthians chapter 15, 17 to 23. Basahin ko lang. 1 Corinthians 15. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, ay nasa inyong mga kasalanan. Tagal po tayo sa ano?
At gusto ko ipakita yung ano. Kung gayon nga ang mga natutulog din naman kay Kristo ay pawang nakapahamak. Kung sa buhay lamang na ito, mga kapatid, tanda po natin. Kung sa buhay na lamang na ito tayo magsisiyasa kay Kristo, tayo ngayon taong pinakakawawa sa lahat. Dito lang. Sapagkat tayo po ngayon sa ating panahon, tayo po ay nag-aangkin na tayo, bride ni Kristo. Hello? Sino po dito nag-aangkin na tayo, bride ni Kristo? Amen. Hallelujah. Kailangan natin malaman ito dahil kasi kung tayo ay bride, alam po natin na doon pa, dito pa at yung Old Testament state ay ito po, pagdating po dito, ito po yung Mateo 27, 51 to 52. Yan po ay kasamang pakyat ni Kristo. Tapos, dito po kasi simula dito, mayroon po mga naglakbay ng mga mananampalataya dito. Bago dumating po yung bago dumating itong 3 and a half, saka 3 and a half, may magaganap po dito na rapture. First Thessalonians chapter 4 verse 17, 15 to 17. Hallelujah. Yan po ay may magaganap sapagkat ang iba po yung tinawag sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo dito ay meron pang ano eh. Ito yung mga lumalakad, mga mananampalataya. At dito po bride set. Dito po yung ito yung tribulation set. Old Testament set, tribulation set. Dito lang po yung sinasabi na yung post-trip. Hallelujah. Basahin po natin yung sapagkat kailangan natin malaman nga yan. Dahil kasi wala yung rapture na sabi ni Pastor Terry, wala sa Bible. Pero yung pag-agaw nandyan. Ako. Thessalonians chapter 4, simulan po tayo sa 15. Sapagkat ito sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay. Simula po ito, may nakamatay yan. Dito yung may pa yan. Dire-diretso pa yan. Hanggang po sa second resurrection. At doon sila bubuhayin para hatulan. Amen? Ito po yung dito. Ito po ang bride ni Kristo na aangatin dito bago mag-tribulation period. Hallelujah. Verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig, arkanghel at may pakakak ang Diyos. At ang namatay kay Kristo ay unang bubuhayin. Yan po yung 17, kung magkagayon, kung magkagayon, tayong namumuhay natin tira. Amen? Tayo na ngayon sa ating panahon. We're claiming the bride of Christ. Amen? Hallelujah. Ang gina natin yan para tayo makasama. Ay aagawin kasama niya. Yung po sinasabi. Wala yung rapture. Aagawin. Ano po sabi nga ng post-trip, yung tumatay ng post-trip. Pag walang magiging isang senaryo, hindi ka naman aagawin eh. Di ba? Alam ko yung yan eh. At sabi nga niya, tayo natin karasa ay agawin kasama niya sa mga alpahang upang salubungin ng Panginoon sa hangin o dahil. At sa ganito isa sa Panginoon tayo, magpakailanman. Napakailan po nito, yan po ang yan ang aking po tayo, retreat. Tayo po ay claiming the bride saint. Tayo po yung mga banal na mga asawa ni Kristo. Revelation chapter 19 verse 7. Hallelujah. Tayong ikakasal saan? Sa Word. Tayong ikakasal sa Word. Hindi pride lang tayo ngayon. Asawa na tayo ni
Ay, wala. Basahin natin, Revelation chapter 19, verse 7. Tayo mga kailangan tayo magsiyang mainam at siya natin luwalatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng Kordero at ng kanyang asawa. Handa na ba kayo? Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Kasal kay Kristo. Dahil kasi ang lahat ng bagay kasi mauwi kay Kristo. Maging tayo po, makakasal tayo sa work kay Kristo. Ano sabi ng Thessalonians chapter 5 verse 9? Thessalonians, balik po tayo. At ang bilang po sa ito. Read it. Chapter 5 verse 9. Kaunti lang po yan. At napakaganda. Chapter 5 verse 9. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Sapagkat tayo, ang sabi ng talata ng Thessalonica, sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit. Yes. Amen. Hindi tayo itinalaga ng Diyos sa galit. At anong sabi? Kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi sa galit ha mga kapatid. Hindi tayo pinalagat yan. Dadaan tayo nito, mga galit na lang, mga bayan, sumalan pa, pugot ulo. Hindi tayo pinalagat yan para tayo maputulan ang ulo. O sige, nasaan pa kayo? Oo. Hindi kayo pinalagat, gusto ninyo. Sabi ng ating isang kapatid, may first bank, may second bank, may third bank. Oo. Hindi tayo tinalaga sa galit ng Diyos, kundi sa pagkaligtas sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Hallelujah. Napakaganda po dyan. At ang sabi ng Revelation chapter 18 verse 4, lumabas na kayo sa mga pagkukulong ng mga church na mga pastor. Lumabas na kayo dyan. Lumabas na kayo dyan sa mga kulungan yan. Na sinasabi nila ito yung tamang aral, tamang doktrina, pero kinukulo. Ayaw makinig sa iba. Pag dumalaw ka dyan, ipipresecute ka. Purihin ng Diyos. Ganun pa mga bride ni Kristo. Ipipresecute ka. Hindi ganyan ang bride. Sigurado, post-trip yun. Pre-trip kasi ako. Antayo ko. Amen. Dahil mga kapatid, lumabas na kayo ng bayan ko. Amen. Para kayo ay huwag makadamay ng salot. Amen. Hallelujah. Gusto ko lang po tayo ng pre-trip sapagkat yan ang binigay sa akin. Dito po kasi, prices. Ito kasi lumalakad na ito kasi dito, restriction dito. Pagdating doon sa milinyo, bubuhay hindi sila para sa paghahatol. Entrepreneurship, sigurado po. Okay? Yun lang po. Sobra ka naman magsalita. Para walang puso. Ako naman ay sa Matthew 24. Dito rin ako eh. Sundan ko ng Father Bernard. Dito. Dispensation na Gentile. Dito rin ako. Ako din sis, lagay mo ang Matthew 24. May lahat. 24, 30. Yung dakilang kapitasin. Basahin ko sa Tagalog ha. 27, Matthew 24, 27. Basahin ko lang ha. 24. Sabi dito, 27. 29, 7, 24. Tama yan, 20. Sabi doon, taas. 27. Ang sinabi doon na, yan o, for us, the 1989
verse 29. Immediately after the revelation of justice, shall the Son be darkened, shall not live their life. In this time shall put from heaven, in powers and heaven shall be shaken. Yan ang mga bagay na pag hindi ka nakaabot sa unang pag-agaw, sabi doon, daranasin mo yung kakilakilapot na pangyayari na hindi na uulitin pa ng Diyos. Pagkatapos ng itong 7 years regulation, hindi na mauulit yan. Kasi, ano bang uulitin? Sabi nga, dito sa panahon na ito, yung last first millennium, ano ang mangyayari dito? Ang unang-una, kailangan bago mangyari ang pagpasok ng tribulation, sabi nga dyan, meron pang mga tanda, may mga palatandaan bago dumating ang pag-agaw. Sino ang gusto dumaan ng kahirapan, ng tribulation sa buhay? Ayaw nyo? O buti dito na tayo sa pray. Amen! Kasi itong 7 years, Jacob's trouble ang mangyayari sa buhay natin yan. Nakasama ako. Kasi ayaw ko yan. Dito ako sa pray. Amen! Kaya mga kapatid dito, pag-aaralan naman eh. Kung saan ko gusto, doon na. Pero ito naman, dahil mahal ko kayo, dito tayo. Kasi, mahulog ako bago ang mga sabi nga dito, may mga palatandaan na bago ang pag-agaw, pagdating ni Kristo, First Thessalonians 4:16, di ba? Dito ang panahon na ito, may kaligtasan dito. Mapanag ka, nahiligtas ka, wala pa nga ng ulo. Diba? Dito wala ka ng ulo. Ibig sabihin nun, haharap ka kay Kristo, ang ulo mo nasa likod. Bakit bitbit mo eh? Kasi wala ka ng mukhang iharap dito. Diba? Ukot-ulo. Revelation 6:11. Dito, ukot-ulo. Ito mga kapatid, aralan na ito. Ukot-ulo, kasama mo ang Revelation 11. Dapat yung Revelation 11 dito. Ayun, dito, upo yung 2 Thessalonians. Ito, pray for yun. Yung kapalasan. Ngayon, dito, pwede kang sumabay sa 2 province. Di ba? O, ligtas ka, mapanad ka nga lang. May palad ka, mayroon parang sawi. Sawi palad, palad, mapanad pa rin. Ito naman, nagpapatawa lang tayo kasi mahirap naman sila. Ito naman ay nagtutulungan lang tayo. Ngayon, sa post-grade post, ay tapos ka. Ang post-grade, parang maligtas ka rito. Tao ka nga, kaya lang para ka na tapos ano ba yung hoping date na lang. Yung sumbi. Mamangot ka pa rin eh. Dahil bakit? Ligtas ka. Pero huwag mong sabihin mapanag ka dahil naligtas ka sa pagsunog, sa mga gera o lahat ng gutom. Pero manaka-naka ka pa rin makaligtas dahil naharap ka kay Kristo eh. Diba? Kung nalagtasan mo yung sunog apoy, hindi ka piling makaligtas kay Kristo. Baka sabihin, anong ginawa ko sa lupa? Diba? Wala eh. Ang paniwala ko kasi kung ano yung nagsabi ng aming grupo. Pasensya na. Ako'y masaya lang talaga kasama ko kayo. Yun lang siguro. Kasi baka salamat sa Diyos. So,
So, pre-trip din ako. Ayaw ko nang walang tuloy. At least, malaman yung view. Bakit si Chapter 19, verse 6. Okay. Ako lang na event. Kasi kailangan may event eh. Ito yung Gentile dispensation eh. Ito yung Gentile dispensation. Yung Seven Church Ages, hanggang Laodicea, Parang-Efeso. Ito yung Gentile dispensation. Sabi ni Pablo, sa 1 Thessalonica, bago pa si Kristo, sa ulap lang. Di ba sa ulap? Sa ulap lang. Yung 1 Thessalonian, chapter 4, verse 16 to 17 and 18, sa ulap lang siya. Amen? Amen. Yun ang second coming ni Jesus Christ. Rapture yun, sinasabi. Amen. Rapture. Ang ira-rapture dyan, yung Gentile bride. Amen? Gentile bride. Pinag-uusapan niya kanina. Oh. Gentile bride. Kasi ito dito, yung 144,000 sa pamagitan ng two prophet. Okay. So, yung ang first coming ni Jesus, second coming ni Jesus Christ, kasi itong first coming, first coming, no? Ito yung second coming niya, sa ulap lang, rapture, di ba? Basahin natin yung second Thessalonian, kasi first Thessalonian yan eh. Yung first Thessalonian yung yung pre-trip, ito pre-trip. Ito pre-trip, ito yung Gentile bride. Sa ulap lang sikreto, di ba babasa lupa? Okay, sige, Thessalonians chapter 1, verse 8, verse 5 to 9. Pakibasa lang, ang sabi dyan na ang galit ng Diyos sa third coming ni Jesus Christ ay wrath of God na yun. Hindi na rapture, kundi galit ng Diyos. O galit ng Diyos na yun sa 2 Thessalonians, iba. Yung first, iba yung second. Tingnan natin, yung 2 Thessalonians, chapter, ayan, basahin natin. So, pakibasa natin, mabilis lang tayo, tatanong tayo ng 9. Ayan, sabi dyan, judgment of God, di ba? So, tuloy-tuloy natin. 6. Oh, 7, 8 to 9, ayun o. Ang sa 7, sabi dyan, okay, 8. Ayun, iba na yung kasuotan niya pagdating sa third coming na. Kasi judgment of the earth. Ang i-judge niya dyan ay hindi na yung bride, kundi yung mga wicked soul. From, okay, tribulation. Two prophet, dito sila submit. Revelation, yung Revelation 11. Kasi yung ikatlong pagbabalik ni Kristo, pagsulong na doon sa lahat na hindi sumusunod sa Ebanghelyo eh. Di ba? Magkaiba yung Thessalonica chapter 1 at chapter 4 verse 16 kaysa sa 2 Thessalonians 1 verse 5 hanggang 9. Yan ay judgment na yun bago yung millennium. Dito yung 1,000 years millennium. Bago yung millennium, meron ditong Armageddon pagkatapos na 1,260 days. Yun yung sinabi ni brother kanina. Dito, mayroong extra na 30 days, yung Armageddon. Yung, ano naman, yung sinabi na kanina sa Daniel 12, 11 to 12, mapalad yung judgment hanggang sa 1,335 days.
nagkaroon ng extra na 45 days. Ito yung cleansing of the earth, yung Armageddon, na pagbabalik Kristo para i-judge ang lahat ng tao. Dito, yung sa naman yung 30 days, ito yung Armageddon. Pero itong 45 days na extra, sabi niya, mapalag ang mga taong dadating ng 45 days ng 1,335 days. Kasi, yung matitirang 144,000, dito manganak sila sa 1,000 years millennium. So, okay, yung Israel, may two prophet ministry. Dito yung sa mid-trip, i-rapture sila, yung two prophet. Dito yung bride ng Gentile, yung cut out, sa Panginoon, tapos kasama ni Kristo pagbaba sa third coming para i-judge ang earth. Kasama na doon yung 144,000. Yung 144,000, ito yung post-trip. Ito yung post-trip. Asan ba yung post-trip? Break, mid, post. So yung post-trip, ito po yung 144,000 Jew. Israel. Plus Gentile na magdadal sa tribulation. Ito yung 7 years. Tribulation. May Gentile at saka yung 144,000 Israel magsasama dyan sa post-trip bago millennium. Ito yung unang pagkabuhay na maguli. Old Testament, New Testament, Great Tribulation set bago millennium para makasama sila ng 1,000 years millennium. Kaya may pre-trip, may mid-trip, may post-trip. Yung post-trip, 144,000 Jew at saka yung mga Gentile na dumaan sa tribulation. Kaya ganyan, may pre, may mid, may post-trip. So yun ang Bible. Tayo, dito sa pre dapat. Huwag tayo sa mid kasi two prophet lang yun. Amen? Two prophet lang, special lang yan. Kasi after ng 3.5 years na pangangaral nila, papatay sila ng King Kings at saka yung Mother of Harlot. 3.5 years, yung magsasuffer ng 42 months pala sa Revelation 11, ito 42 months eh. 42 months. O, 3.5 years din yan. Ang lahat ng lupain nito ay sisirain ng Gentile 10 kings. Amen? Sisirain doon sa 3.5 years, 42 months yan. Wawasakin ng mga 10 kings. Kasama na yung religion para usigin ang lahat ng bansa. Okay? Yun yung nangyari doon sa 30 days na puhukuman ni Kristo yung mga nagluray sa bawat paligid ng ating bansa. Amen? Sa Revelation 11, 1, 2, 3, and 4, hanggang sa 12, yung binasa tayo na itong two prophets, mid-trip talaga yun. After ng tribulation, mamamatay sila. After ng pangangaral nila, para sa ultimate, papatayin sila, irarapture sila. Yun lang ang marapture sa mid-trip. Yung post-trip, yung 144,000, malinaw yan sa Bible eh. Bago yung millennium, bago yung resurrection, sa second resurrection yung revelation. Binasa kanina yung 20 verse 5, although ito 20 verse 5, yung nagdaan sa millennium, at saka yung from Cain na wicked son, maging sa millennium may wicked son. Ito yung Revelation 20 verse 5. After na 1,000 years millennium, bubuhayin sila para i-judge. So, yun yun. So, yun yun. So, kaya, yun yung nasa Bible. Iba yung second coming, kasi sa ulap lang. Yung third coming, judgment of the earth. Babasahin niyo yung third coming. Third coming, wala na maglilibig. Jeremiah 25. Babasahin natin. Jeremiah chapter 33, verse 25. 20 muna hanggang 25. Wala na maglilibing sa tribulation doon sa Armageddon. Kasi wrath of God na yan kasama ng bride na hahatol sa earth. Amen? Kailan hahatol ang bride sa earth? Dito sa Armageddon. Hindi doon sa little season, di ba? So, before millennium, mag-judge yung bride sa... Tingnan nyo, Jeremiah 33. So, yun na lang ako, ang ano ko, kasi 2 minutes pa. Basahin nyo, ang galit ng Diyos, gagamitin na si Kristo para patayin ang lahat ng king. I-take over ni Kristo yung kingdom sa millennium kasama yung bride. Amen. Jeremiah 33 verse 20.
20 hanggang 25. Hanggang patuloy yun. O sige, subukan natin. 33 verse 25. 33, 66 yan. Okay, dito yung sa Armageddon. Ito, 42 months at saka may 30 days. O, dito yung sa Armageddon. O, sige nga. 33 verse 25. 20 yung ito patuloy. Ayan ba? Iba. So, yung utak ko na lang. 30, ano ba yun? Nakalimutan ko na eh. Ha? Wala lang tayo. So, ang sabi doon, ang pagpapatay ng Panginoon mula sa dulo ng lupa hanggang sa dulo ng lupa, walang maglilibing. Walang maglilibing. Ay, iba yun. Rapture. From the Greek word, di ba yung rapture is, makikita mo lang doon, ibig sabihin ng kota pingig, harpaso. Kaya nakuha yung rapture because of pag i-translate mo yung harpaso into Latin word, ang kakalabas nila is raptus. Then, you convert it in English, rapture. So doon nakuha yun. Nasa Bible pa rin yung rapture. So, ang gusto ko lang pakita, maraming point yung creative na gustong i-pinpoint. Kung positive ay mas tama kaysa creative, marami sa babanggaan na mga events. Unang-una, sabi dito, unang-una, yung marriage supper of the Lamb. Eh kung doon pa lang mag-rapture sa false, saan magkakasal? Sino kasama? Saan magkakasal? Wala, hindi millennium na. O, unang point yun, sabi ng mga creative. At inaagihan ko po. Pangalawa, sabi dito, yung saints, pag re-rapture yan, kung dito natin ilalagay rapture, pag-rapture, tapos biglang, yung 19, binanggit pa ba ni Jerry, mag-u-turn siya, bababa ulit siya. Kasi kung di ba, makita mo doon, Revelation 19, bababa kasama ni Kristo na may kabayo, lumababa. Eh kung sino yung bride, aakat dito, babalik ulit, bababa ulit. U-turn, may ganun ba? U-turn ka, balik ulit. Bababa ulit tayo. Kasi inakyat tayo ulit eh. So, ano ba yung pinangahawakan ng mga poste? Ang pinangahawakan nilang talata, isa lang. Yun yung Matthew 24, kanina binagay 29. Immediately after the revelation, nakalagay doon kahit check ninyo yan. Pero kung makikita nyo, sabi doon, ang pag-interpret ng Bible, ng isang context, kailangan babasahin mo yung taas, babasahin mo yung baba. Hindi, ginamit mo yung isang talata, ipinaliwanag mo na lahat. Diba? Ganun yan eh. So, kung babasahin mo doon, check lang, direct pa kaya mo. Matthew 24:29. Bilisan mo, mahubos na. Ano pa, isa pa, yung pinagiging Pastor Jerry Balsenas kanina. Pag makikita mo, Revelation chapter 4, pinaagat si John, come up Peter. Tapos wala nung nabanggit, biglang 19 na. Nakakahulugan pre-debut. Makaranas pa ba yung sinasabi ni tatay kanina, tatay ko si Father Fernand. Hindi daw tayo nilikha ng Diyos para makaranas nung galit. Ano ba yung galit? Revelation yan. Isang point din yun. Another point, binabanggit natin, Jacob's trouble to, di ba? Pag sinabi mong Jacob's trouble, yun ba para sa bride trouble? Hindi. Yung Jacob's trouble belongs to the Jew, to Israel.
Eh bakit mo ilalagay yung bride, Gentile ka, doon ka? Jacob's trouble nga eh. Yan, isang point. Dito na ako. Matthew 24:20. Immediately after the tribulation, of those days, siya the son, binagay. Maganda, sabihin natin ito para masagot natin yung polemics approach nila ng post-trib. Okay, ito yung ebidensya ng post-trib. Kita nyo, immediately after the tribulation of those days, siya the sun will darken. Tapos, sa pagdating sa 30, as and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall of the tribes of the earth mourn. Parang revelation talaga. Revelation talaga. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven. Yung sinasabi ng clouds of heaven, parang rapture, ano? With power and great glory. Pagdating doon sa 20. And he shall send his angel with a great sound of a trumpet. Parang parallel doon sa 1 Corinthians 15:51-53, yung trumpet. 1 Thessalonians 4:16-17, may trumpet din. Kasi he shall send his angel with a great sound. They shall gather together with his elect from the four winds. Ang sinasabi nila dito, ito yung mga kapatid. Elect. Sino yung elect? Pag check nyo yung elect na yan, hindi lang yan belong, hindi yan dental, right? Hindi lang yan dental, right? Belong to all that chosen of God. Hindi lang yan, hindi yan dental, hindi lang yan dental, right? So kung kukunin ko yung context, bababa ko sa baba. Sis, bababa. Kung ito ay positive, pagdating doon sa baba, may nakikita ka dyan. May dalawang gumigiling. Yung isa kukunin, yung isa iwanan. Ano ibig sabihin yan? Hindi ko nakikita yung panata dito. Baba. May dalawang lalaki pumunta sa bukid. Kukunin yung isa, iiwan yung isa. Meron dito yung babago. Ito to. Then shall two be in the field, the one shall be taken. Ano yung sabihin ito? The other's left. Pag sinabing you are left behind, pwede bang sabihin mo pa, ilagay mo yung post-trip, mga post-trip yan. Masasabi mo pa bang left behind yan? Eh wala nang susunod eh. Millennium na. Ang salitang left behind, apply mo yan. Dito yan, no? Pre, yung naiwan dito, para mayroon pang silang puntahan. Eh kung dito na yata yan, hindi na matatawag na left behind group. So, maraming point po yan. So,